20 sa pinakamatalinong isipan sa buong mundo, 3 pagod na araw, 500 milyong dolyar ang nakataya, at sa puntong halos tanggapin na ng Antigua Tech ang kabiguan, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang babae na nakauniforme ng janitor ang pumasok sa isang bakanteng conference room. Hawak ang mop at may anak na naghihintay sa kanya sa bahay. Tahimik niyang tiningnan ang magulong whiteboard. Sa isang saglit na iyon, nakadiskubre siya ng isang bagay na magbabago magpakailanman sa kinabukasan ng artificial intelligence. Akala niya walang nakakita sa kanya. Ngunit si Antonio Soriano, ang malamig at makapangyarihang CEO ng Antigua Tech, ay nakamasid. Ang kanyang magiging desisyon ay magbabago ng buhay nilang pareho magpakailanman. Tahimik na nakatayo sa isang sulok, si Antonio, isa sa mga pinakakinatatakutan at nirerespeto sa larangan ng teknolohiya sa Amerika, ay nakatuon ang matalim niyang tingin sa magulong code na kumikislap sa malaking screen. Ang Vanguard AI project na itinuring na pinakamalaking inobasyon ng kumpanya sa mga nakaraang taon ay nanganganib ng maging kanilang pinakamalaking kabiguan. Nagastos na ng Antigua Tech ang milyong-milyon upang ayusin ang problema. Inimbitahan nila ang mga pinakamahuhusay sa AI, nag-alok ng malaking halaga, ngunit wala pa ring makahanap ng kritikal na depekto. Pumasok si Antonio sa gitna ng silid. Bawat hakbang ay tumunog sa malamig na marmol na sahig na naguutos ng katahimikan. Napuno ng tensyon ang hangin. Ang mga eksperto na kasuot ng mga maayos na damit ay biglang nag-alinlangan, natutuluan ang kanilang mga kwelyo at may kinatatakutan sa kanilang mga mata. Nang magsalita si Antonio, mababa at matalim ang boses. Bumili ako nito ng milyon-milyon para sa isang gulo na walang nakakaintindi. Walang sumagot. Natahimik ang silid. Tumingin si Fernando Romero, ang tiwalang pinuno ng engineering, sa nanginginig niyang kamay na may hawak na tablet. Ang nagyeyelong tingin ni Antonio ay dumaan sa bawat eksperto na parabang isang sandata pinuputol ang kanilang pride at ego. 3 araw na lang para iligtas ang kasunduang ito, babala niya. Kapag nabigo tayo, mawawala ang kalahating bilyon ng Antigua Tech at pati na rin ang ating reputasyon. At kapag nangyari iyon, wala sa inyo ang makakahanap ng trabaho kahit maglinis ng sahig. Pinagsarado niya ang pinto nang lumabas, iniwan ang silid na puno ng takot at katahimikan. Sa likod ng mga salamin, walang nakapansin kay Daisy Aquino, isang maliit at tahimik na babae na nakauniforme ng janitor, na dahan-dahang naglalakad sa pasilyo na may hawak na mop. Hindi niya alam na dadalhin siya ng kapalaran sa isang kamanghamanghang pangyayari. Nang madaanan niya ang conference room, napatingin siya sa mga numero sa kumikislap na screen at may isang bagay na hindi tama. Napansin niya ang isang pagkakamali, isa na hindi napansin ng mga eksperto, ngunit patuloy lang siyang naglakad, sinasabing hindi naman kanya ang sabihin iyon. Hindi pa niya alam na ang sandaling iyon ay magpapasimula ng isang serye ng mga pangyayari na maaring magbago sa kanyang kinabukasan at pati na rin ng Antigua Tech magpakailanman. Habang lumalayo siya, nanatili sa isip niya ang kanyang nakita. Matagal nang itinatago ni Daisy Aquino ang kanyang matalim na pag-iisip sa likod ng kanyang uniforme at mop na pinupush niya gabi-gabi. Para sa kanya, hindi isang lugar ng mga pangarap ang Antigua Tech. Isa lamang itong pinagkukunan ng sahod, ang paraan niya para mabuhay. Noon, matagal na panahon na ang nakalipas, naisip niyang mapasama sa kabilang panig ng mga salaming pinto na iyon, ngunit pinilit siya ng buhay na tahakin ang ibang landas. Sa edad na 36, si Daisy ay isang single mom sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Emily, na tinitingnan siya ng may paghanga. Araw-araw, iniiwan ni Daisy si Emily
sa isang mabait na kapitbahay at pumupunta sa kanyang night job bilang janitor sa punong tanggapan ng Antigua Tech, isang lugar na dati niyang pinaniniwala ang kinaroroonan niya, ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay para na ito sa iba. Ang karamihan ay hindi alam na si Daisy ay dating isa sa mga pinakamagagaling na estudyante ng AI sa MIT. May maliwanag siyang kinabukasan na maaaring nagliwanag kahit sa pinakamadilim na silid. Ngunit nagbago ang buhay sa isang malupit na paraan. 1 taon bago siya magtapos, nawala ang pagmamahal ng kanyang buhay sa isang malagim na aksidente at bigla siyang nag-isa. May dalang sanggol na si Emily. Nang gabing iyon, habang nililinis ni Daisy ang maliit na kusina sa opisina, napatingin siya sa kumikinang nalungsod sa labas. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Michael Aquino, ang lalaking palaging naniwala sa kanya. Palagi niyang sinasabi, "Rachel, kailangan ng mundo ng mga isipan tulad mo. Napapansin mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba." Ang alaala kay Michael ay nagdudulot ng ginhawa at sakit. Pinapaalala nito ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Ngayon, ang kanyang buhay ay para lamang kay Emily. Nagsusumikap siya at nagsasakripisyo upang siguraduhing palaging nararamdaman ng kanyang anak ang pagmamahal, suporta at hindi kailanman nagkukulang. Kaya niya tiniis ang mga tingin at pagmamaliit ng mga elite sa Antigua Tech. Walang humihigit kay Fernando Romero sa pagmamaliit sa kanya. Nakasuot ng magagarang damit, may mamahaling relo at puno ng kayabangan. Hindi kailanman kinilala ni Fernando si Daisy bilang kapantay. Ipinanganak siya sa marangyang pamilya, nagtapos sa Stanford at naniniwala na tanging mga tao tulad niya lamang ang karapat-dapat magtagumpay. Para sa kanya, si Daisy ay parang invisible lang, isa lang janitor. Isang tao na maaaring makasira ng kanyang sapatos gamit ang tubig ng mop. Hindi niya kailanman pinilit magpakita ng respeto sa kanya. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, hindi siya tinitingnan sa mata. Basta na lang sasabihin niya, "Watch it." Hindi sumagot si Daisy. Alam niya na naniniwala ang mga tao tulad ni Fernando na ang status at pera ang nagpapasya ng talino. Wala na siyang mga iyon ngayon, ngunit may taglay siya na mas makapangyarihan, isang malalim na pag-unawa at pambihirang kakayahang makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Sa 3:00 ng umaga, muli niyang itinulak ang kanyang cleaning cart sa mahabang pasilyo. Nadaanan niya ang conference room. Nakailaw pa rin, puno ang whiteboard ng mga komplikadong ekwasyon. Huminto siya, sandali siyang nag-atubili. Nakatuon ang mga mata niya sa kumikinang na board at may boses sa loob niya na bumulong, "Ngayon ang oras!" Kailangang pumasok siya doon at patunayan ito sa kanyang sarili at sa buong mundo na siya pa rin si Daisy Aquino, ang matalinong isip na dating kinilala ng MIT. Ang taong kayang lutasin ang krisis na nanganganib na wasakin ang Antigua Tech. Ngunit mabilis na bumalik ang katwiran sa kanya, ibinaba siya sa realidad. Ikinunot niya ang noo at pinaalalahanan ng sarili, "Hindi, Daisy, hindi ka na yon, hindi na sa iyo ang laban na yon." Dumako siya ng mahigpit sa mop. Umatras mula sa kumikinang na conference room at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan ang problemang $500 milyong na naghihintay pa rin ng solusyon. Hindi niya alam na ilang oras lang pagkatapos noon, ang mga pagdududang iyon na pumipigil sa kanya ang magtutulak sa kanya pabalik sa silid na iyon. Hindi para maglinis, kundi para baguhin ang kanyang kinabukasan at ang kapalaran ng Antigua Tech magpakailanman. Mahinang umalingaw-ngaw ang mga hakbang ni Daisy habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang naramdaman siya. Nang makarating siya sa parehong silid na may mga salaming pader, huminto siya.
May isang din nakikitang puwersa ang humila sa kanya, isang lakas na mas malakas kaysa takot o pagdududa sa sarili. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Muling napatingin siya sa whiteboard sa loob. Ang masalimuot na mga formula nito ay nakatitig sa kanya na parang hamon. Natungga si Daisy, nahuli sa bagyong ng emosyon, pagdududa, pride, takot. Ngunit may mas malakas kaysa lahat ng iyon. Isang bagay na tumangging manahimik. Sa wakas, tila pinangunahan ng instinct, inilapag niya ang mop. Mabagal ngunit matatag ang kanyang mga hakbang habang pumapasok siya sa silid. Makapal ang katahimikan sa hangin, napakakatahimikan na maririnig niya ang tibok ng kanyang puso. Magulo ang whiteboard, mga simbolo at formula na walang ayos. Ipinapakita nito ang lumalalang panik ng Antigua Tech. Nilapitan niya ito at napokus ang kanyang isipan. Napunyo ang mga kamay niya, isang reflex mula sa kanyang kolehiyo noong hinarap niya ang may hirap na problema ng harapan. Sinuri niya ang bawat linya, bawat numero, at pagkatapos napansin niya ito. Namulat ang mga mata niya sa hindi makapaniwalang pagkakamali. Sa ibabang sulok ng board may maliit ngunit nakamamatay na pagkakamali. Isang pagkakamali na hindi napansin ng kahit anong mamahaling eksperto. Tinuring nila ang isang mahalagang variable na parang sumusunod ito sa tuwid na landas. Pero sa katotohanan, ito ay kurbado. Isang non-linear na relasyon. Ang iisang pagkukulang na iyon ang nagpapasira sa sistema. Hindi ito pwedeng totoo. Bulong ni Daisy, nagulat na hindi napansin ang ganong simpleng error. Nagtaka siya. Ayusin ba niya ito? O manahimik at umalis? Nag-away sa loob niya ang takot na lumabag sa hangganan at ang hangaring gawin ng tama. Ngunit nanaig ang determinasyon. Kinuha niya ang pulang marker, huminga ng malalim at lumapit sa board. Sa matatag at kumpiyansang kilos, binura niya ang maling formula at pinalitan ito ng tamang non-linear na function, isang sigmoid curve. Maganda ito, tama. Kumikilos ang mga kamay niya na sanay sa pag-push ng mop na parang isang eksperto na dating nangunguna sa kanyang larangan. Sa loob ng ilang minuto, napalitan ang gulo sa board ng linaw. Muli, naging makatwiran ang luhika. Umakyat siya ng hakbang pabalik, isang tahimik ng ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya na ulit. Sinabi ni Daisy sa sarili na ito, marahil ang huling pagkakataon na babalik siya sa mundong ito. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita ng CEO ng Antigua Tech na si Antonio Soriano ang lahat. Nakatago sa dilim, pinanood ni Antonio ang lahat ng may titig na hindi kumikindat. Hindi siya madaling magtiwala, lalo na kapag lahat ng bagay sa sitwasyong ito ay taliwas sa luhika. Ngunit ang kanyang nakita ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Isang janitor ang ayos ang core flow sa kanilang pinakamahalagang proyekto. Napuno ng tanong ang matalim niyang isipan. Sino ba itong babae? Paano isang tulad niya, nagtatrabaho bilang janitor, ang makakita ng pagkakamaling hindi nakita ng kanyang mga top engineer? Bakit itinago niya ang ganitong talento? Nakaramdam si Antonio ng malalim na pagkabagabag. Ngunit naramdaman din niya ang posibilidad. Tahimik na nakatayo sa dilim, pinikit niya ang mga mata. Ang babaeng ito, kahit sino pa man siya, ay maaaring maging pinakamalaking bentahe ng Antigua Tech o pinakamalaking banta nito. Samantala, tahimik na lumabas si Daisy sa silid. Hawak pa rin ang marker sa kamay. Hindi niya alam na ang kanyang simpleng pagkilos, simple at tahimik, ay magsisimula ng isang unos na yayanig sa kumpanya ng lubusan. Hindi lang nito maililigtas ang kanilang $1 bilyong na pustahan, kundi huhamon din nito ang kanilang pinakapambihirang pag-iisip at ambisyon. Ilang sandali lang pagkatapos, habang unti-unting nawala si Daisy sa pasilyo, pumasok si Antonio sa silid.
Ang liwanag ng screen ay naglagay ng matapang na anino sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang whiteboard kung saan kitang-kita ang mga pulang marka ni Daisy. Matapang at malinis, parang bagong tinta sa puting papel. Lumapit siya, pinag-aralan ang mga pagbabagong ginawa niya gamit ang mata ng isang bihasang engineer. Hindi nag-aksaya ng panahon, inilabas niya ang kanyang tablet. Sa unang pagkakataon, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilagay niya ang mga bagong equation at sinimulan ang AI simulation. Ito na, mabilis dumating ang resulta. Nagliwanag ang screen ng mga numero. Pagtaas ng performance, 58.6% error rate, pinakamababa sa record. Natutunaw si Antonio, halos 6%, isang resulta na $1 milyon na eksperto ang nakaabot. Muling tiningnan niya ang whiteboard, puno na ngayon ng mga sagot imbes na tanong. Nagmadali ang isip niya, sanay siyang kontrolin ang bawat resulta, bawat variable. Ngunit ngayon may pumasok na isang hindi inaasahang salik sa kanyang mundo, si Daisy Aquino. Hindi lang siya CEO, dating engineer siya, matalino at matapang. Kilala sa pagkakita sa tunay na katauhan ng tao, ngunit si Daisy ay isang palaisipan na hindi niya maunawaan. Hindi pa. Pinanood niya siya ng mabuti, ang pag-aalinlangan at pagkatapos ang tapang. Hindi lang siya mahusay, may lalim siya, sakit at layunin. Bakit siya nandito? Bakit ang isang tulad niya ay nawala sa mundo ng AI at nagtatrabaho bilang janitor sa gabi? Nagtatago ba siya? Nagtatakas ba siya sa isang bagay? O ito na ba ang taong napilitang maging siya? Habang umiikot ang mga tanong ni Antonio sa isip, biglang bumukas ang pinto sa likod niya na pinutol ang katahimikan. Lumabas si Fernando Romero sa pintuan, may hawak na bagong tasa ng kape. Nagulat siya at medyo kinakabahan nang makita si Antonio na mag-isa sa silid. Antonio, maingat niyang tanong, ayos lang ba? Dahan-dahang bumaliktad si Antonio, ang mukha niya ay bumalik sa malamig at hindi mabasang ekspresyon na kilala ng lahat sa Antigua Tech. Tiningnan niya si Fernando, ang tiwalang pinuno ng engineering na palaging itinuturing ang sarili bilang golden boy ng Antigua Tech. Ngunit sa mga mata ni Antonio ngayon, si Fernando ay karaniwan lang, hindi kahanga-hanga, marupok. Hindi agad sumagot si Antonio. Pagkatapos na may malamig na katumpakan, nagsalita siya. Ang mga salita niya ay parang tabak na dumaan sa hangin. Fernando, sigurado ka ba na sinuri ng team mo ang bawat bahagi ng algorithm na ito? Napailing si Fernando at natawang may kapal. Sige na Antonio, kami ang elite ng Antigua Tech. Sigurado akong walang makakagawa ng mas mahusay pa. Ngumiti si Antonio ng bahagya, malamig. Kung ganoon, ipaliwanag mo kung bakit ang janitor ang nakakita ng mali na hindi napansin ng buong team mo. Nawala ang ngiti ni Fernando, napait ang mukha niya, unang naguluhan, pagkatapos hindi makapaniwala at sa huli nagalit. Janitor, pagsabog niya, anong sinasabi mo? Lumapit si Antonio, itinuro ang mga pulang pagtama sa whiteboard. Isang babaeng naglilinis ang nandun at inayos ang ginawa ninyo, sabi niya ng direkta. Sinubukan ko ang mga binago niya. Tumaas ang performance ng sistema ng halos 60%. Mas malaki iyon kaysa sa nagawa ng team mo sa 6 na buwan. Nangulubot ang mukha ni Fernando, pagkatapos ay namula. Nahiya siya, ngunit higit pa rito ang kinatakutan niya, ang titig ni Antonio. Matulis walang awa at nakikita ang lahat ng kahinaan ni Fernando. Habang dumadaan si Antonio palabas, lumapit siya at bumulong. Ihanda mo ang team mo. Bukas, gusto ko ng buong paliwanag kung paano ninyo napalampas ang pagkakamaling halos nagdulot ng pagkawala ng $250 bilyon. Natungga si Fernando sa kanyang pwesto, lumamig na ang kape sa kamay niya, ngunit ang apoy sa dibdib niya, galit at kahihiyan ay lalong tumindi. Pinilit niyang titigan ang pulang tinta sa board.
Para sa kanya, ang katotohanang inayos ng isang janitor ang kanyang trabaho ay hindi lang nakakahiya. Ito ay isang pag-atake sa kanyang status. Kumuyom siya ng kamao, nangakong pagsisisihan ng sinumang nagpaalipusta sa kanya ng ganito. Hindi niya alam na ang kanyang kayabangan at galit ang magdadala sa kanya sa isang laban na hindi pa siya handa. Pagdating ng umaga, ang malaking conference room ng Antigua Tech ay puno ng tensyon. Nasa loob nito ang mga engineer, espesyalista at mga top executive. Lahat ay nagtataka kung totoo ang mga balita. Kumalat agad ang chismis. Isang tao mula sa night shift ang nakalutas sa pinakamalaking problema ng kumpanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Antonio Soriano muna, malamig at matalas ang tingin habang sinusuri ang mga tao sa silid. Sumunod si Daisy Aquino. Wala na ang mop, ngunit hindi ang kaba. Nakasuot ng simple at nakatayo ng matikas, pumasok si Daisy sa isang lugar na malinaw na hindi para sa kanya, hindi sa mga mata ng mga tao sa paligid. Daan-daang mga pagdududang tingin ang bumaling sa kanya, ngunit matatag si Daisy. Ang mga kamao niya ay nakayuko sa kanyang gilid upang itago ang tibok ng puso. Nag-sign si Antonio na umupo siya sa tabi niya, isang upuan na karaniwang para sa mga senior na eksperto. Nagpalitan ng tingin ang ilang engineer, ngunit walang nangahas magsalita. Sa kabilang dulo ng mesa, tiningnan siya ni Fernando Romero ng may ganap na paghamak. Kinilabutan ang panga niya. Parang ang presensya niya ay isang insulto. Hindi nag-aksaya ng panahon si Antonio. Pinuntahan ko dito si Daisy Aquino, malumanay niyang sabi, dahil siya ang nakakita at nag-ayos ng mali sa ating algorithm. Ang mali na hindi natuklasan ng team ni Fernando Romero kahit ilang buwang pagsusumikap. Nag-umapaw ang mga bulong sa buong silid. Ang ilan sa mga engineer ay naguluhan. Ang iba ay tumingin kay Daisy na halos hindi makapaniwala. Ngunit karamihan ay tumingin kay Fernando, naghihintay sa kanyang sagot. Kumuyom ang kamao ni Fernando. Pagkatapos, may matalim na tawa, nilusaw niya ang katahimikan. Seryoso ba tayo ngayon? Pabirong sabi niya, dinala ninyo rito ang janitor, parang eksperto, pasensya na. Pero ibig sabihin, isang taong walang kredensyal, walang karanasan sa tunay na mundo, at walang karapatang nandito para itong biro. Tiningnan niya si Daisy ng diretso sa mga mata, ang tono niya ay puno ng panunukso. Kaya Daisy, saan ka nag-aral ng AI, YouTube tutorial o nakinig ka lang habang nagmop sa sahig? May ilang tumawa ng maingat, ang iba ay umiling lang, hindi komportable sa tono ni Fernando. Tahimik muna si Daisy, huminga sa gitna ng tensyon. Hindi nagsalita si Antonio. Gusto niyang harapin ni Daisy ang sandali. Patunayan na nararapat siya doon. Sa wakas, itinayo niya ang kanyang ulo. Ang boses niya ay kalmado, matatag, matalim. Nag-aral ako ng Artificial Intelligence sa Massachusetts Institute of Technology, malinaw niyang sabi. MIT. Pero sa tingin ko, hindi iyon mahalaga sa iyo, Ginoong Romero. Ang talagang nakakaabala sa iyo ay hindi kung saan ako nag-aral, kundi ang katotohanan na may nakita ako na hindi ninyo nakita ng team mo kahit gaano man sila kabayad. Natahimik ang buong silid. Hindi iyon inaasahan ni Fernando na mula ang mukha niya sa inis. Hindi ko pinapansin ang pinagmulan mo, sagot niya ng matalim. Ang gusto kong malaman ay bakit tayo magtitiwala sa isang solusyon mula sa isang taong walang bagong kwalifikasyon, walang karanasan sa field, isang mali lang at mawawala lahat. Hindi ito trabahong janitorial. Ito ay precision engineering. Dahan-dahang tumango si Daisy na natiling matatag ang boses. Tama ka, Ginoong Romero. Hindi ito basta-basta, kaya nga ako pumasok dito dahil mahalaga ang proyektong ito at dahil ang pagkakamaling ginawa mo ay hindi nga naman komplikado.
Ang sinumang may malinaw na pag-iisip ay agad makakakita ng pagkakamali, mahinang sabi ni Daisy. Ngunit hindi nakita ng team mo, marahil ang tunay na problema ay hindi ang kakayahan, kundi ang kayabangan ng mga taong kumbinsidong sila'y laging tama. Biglang tumayo si Fernando mula sa kanyang upuan, galit na nagbago ang ekspresyon niya, handang sumugod, hanggang sa pumutol ang matalim na boses ni Antonio sa silid. "Sapat na, Fernando," malamig niyang sabi. "Ang pagpupulong na ito ay tungkol sa resulta, hindi sa sugatang ego mo." Lumingon si Antonio kay Daisy at binigyan siya ng maliit na kumpirmadong kinikilala. "Daisy, maaari mo bang ipaliwanag ang solusyon mo? Gusto kong marinig ito ng team ng direkta mula sa iyo." Tumayo si Daisy at mahinahong nilapitan ang whiteboard. Nang tumayo siya sa harap nito, bumalik ang pamilyar na pakiramdam, parang mga lecture na dati niyang ibinigay sa MIT. Huminga siya ng malalim, pansamantalang sinilip ang paligid bago tumingin ng matalas kay Fernando Romero. "Lahat," panimula niya, "ang pangunahing problema ay simple lang. Tinuring ng algorithm ang isang variable bilang linear, ngunit sa katotohanan, kailangan nito ng non-linear na paraan. Nagdulot ito ng kawalang tatag at pagtaas ng error rate. Pinalitan ko ang linear na function ng isang sigmoid curve. Ang pagbabagong iyon ang nagpaangat ng performance ng halos 60%. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Unti-unting nawala ang pagdududa sa silid. Tiningnan si Daisy ng mga tao hindi bilang janitor, kundi bilang isang taong malinaw na alam ang ginagawa niya. Mahigpit na hinawakan ni Fernando ang gilid ng mesa, tumataas ang pagkabigo sa dibdib niya. Para sa kanya, hindi na ito tungkol lang sa pag-aayos ng algoritmo. Naging personal na ito. Hindi lang si Daisy ang banta sa kanyang trabaho, banta siya sa kanyang posisyon sa Antigua Tech. At sa sandaling iyon, tahimik niyang pinangako na sisirain niya ito. Ngunit hindi niya alam na ang laban na sisimulan niya ay lalago ng higit pa sa kaya niyang kontrolin. Nang matapos magsalita si Daisy, nanaig ang matinding katahimikan. Bawat salita niya ay tumagos ng malinaw, kalma at propesyonal, ngunit direktang tumama sa puso ng ego ni Fernando Romero. Naupo siyang matigas, nakapikit ang panga at malamig ang mga mata. Hindi pa siya kailanman nasubok ng ganito ng direkta, lalo na mula sa isang taong palagi niyang inisip na mababa sa kanya. Nakakahinga ang hangin sa silid. Tahimik na nanatili si Antonio Soriano, ang mga daliri niya ay nakasalalay sa kanyang baba. Pinagmamasdan ang bawat galaw na parang isang master strategist. Naghintay siya sa susunod na galaw ni Fernando. Sa wakas, tumayo si Fernando. Malamig ang boses, ngunit bahagyang nanginginig sa pinipigilang galit. "Daisy," sabi niya, "maganda ang paliwanag mo. Pero ang teorya lang ay hindi sapat. Hindi mo talaga mauunawaan ang komplikasyon ng AI na binubuo namin, lalo na't galing ka sa background mo." Lumiko siya ng bahagya, bawat salita ay sadyang pampasabog. "Alam mo ba kung ano ang pwedeng mangyari kung mabigo ang sinasabi mong solusyon?" Ilang mga engineer ang maingat na tumango, bumalik ang pagdududa sa kanilang mga mukha. Tinitigan ni Daisy ang kanyang mga mata at hindi kumindat. Alam niyang hindi ito simpleng debate, ito ay isang mahalagang sandali. Ang sagot niya ay kailangang magpakita ng lakas, hindi lang kaalaman. "Ginoo Romero," kalmado niyang sabi, "kapag barado ang iyong lababo sa kusina, ano ang gagawin mo?" Kumindat si Fernando sa pagkalito, halatang inis. Anong kinalaman niyan dito? Ngumiti si Daisy ng bahagya, matatag, ngunit mainit ang tono. "Simple lang, kapag barado ang lababo, tinatanggal mo ang bara. Hindi ka lang patuloy na magtutulo ng tubig at maghihintay na mawala ang problema. Ganon din ang algorithm ng Antigua Tech. Sa halip na ayusin ang pangunahing problema, patuloy kayong nagdadagdag ng data at mga tweak. Lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon."
Ilang mga batang engineer ang kusang tumango. Malinaw ang paliwanag ni Daisy. Pati ang mga mata ni Antonio ay bahagyang lumiit sa pagkagulat. Na-turn niya ang isang komplikadong issue sa isang bagay na madaling maintindihan. Sumagot si Fernando ng may galit. Akala mo ba sapat ang analogiyang tubo para ayusin ang sistemang nagkakahalaga ng daan-daang milyon? Bata at hindi profesional yan. Hindi umatras si Daisy. Hindi ko ito pinapasimple, matatag niyang sagot. Ipinapakita ko lang na minsan, ang pinaka-epektibong solusyon ay hindi ang pinaka-komplikado. Pwede kang gumawa ng pinakamahal na kotse sa mundo, pero kung mali ang pagkakabit ng gulong, hindi ito tatakbo. Ganun din ang AI ng Antigua Tech. Isang maliit na pagkakamali ang pwedeng sumira sa buong sistema. Nagbago ang pakiramdam sa silid. Ilan ang bahagyang ngumiti. Umiindak muli ang mga ulo, ngayon ay may mas matibay na paniniwala. Ngunit mabilis nang bumagsak si Fernando. Ramdam niya ang pagbabago. Ang suporta na dati ay nasa kanya ay unti-unting nawawala habang tumataas ang kredibilidad ni Daisy. Dito muling nagsalita si Antonio, kalmado ngunit may kakaibang papuri sa tinig. Sangayon ako kay Daisy, sabi niya, madalas tayong nababingi sa komplikasyon. Nalilimutan natin ang mga simpleng katotohanan at iyan ang dapat nating tandaan. Ikaw, Fernando, kasama diyan. Nabasag ang pride ni Fernando na parang isang palo. Upo siyang mahigpit, ang mga mata ay lumilimang kulay. Napagtanto niya, marahil sa unang pagkakataon, na hindi naligtas ang kanyang posisyon. Ngunit sa halip na aminin ang pagkatalo, tahimik siyang nangako. Hindi siya papayagang manatili si Daisy Aquino. Isang panganib siya sa kanyang reputasyon, autoridad, at sa komportabling kapangyarihan na matagal na niyang tinatamasa. Samantala, hindi umatras si Daisy sa poot na ramdam niya mula kay Fernando. Alam niyang pumasok siya sa isang labanan at ang tanging sandata niya ay ang kanyang talino at matibay na kumpiyansa. Tumingin siya kay Antonio na nangumiti ng bahagya, isang tahimik ngunit makapangyarihang tanda ng suporta. Hindi pa alam ni Daisy na hindi lang ito isang hamon upang patunayan ang kanyang sarili. Ito ang simula ng isang digmaan. Isang digmaan na pinapagalaw ng selos, ambisyon, at ang hangaring durugin ni Fernando Romero ang sinumang humahamon sa kanyang posisyon sa itaas. At siya ay bagong pumasok sa gitna nito. Nang matapos ang pagpupulong, umalingaw-ngaw sa silid ang mahihinang usapan. Lumabas si Daisy at tila bawat mata ay nakatutok sa kanya. May ilang mausisa, karamihan ay may pagdududa. Sa labas, ilaw pa rin ang araw sa langit, ngunit sa paligid niya, isang ibang uri ng kadiliman ang bumalot. Napagdaanan niya ang isang hangganan at alam iyon ng lahat. Samantala sa kanyang opisina, nakaupo si Fernando Romero sa likod ng kanyang mesa. Mahigpit na nakayuko ang mga kamao na naging maputla ang mga kutis ng mga daliri niya. Nakatuon ang mga mata niya sa screen ng computer, ngunit ang isip niya ay naglalagablab ng isang bagay na mas masahol pa sa kabiguan, galit. Para sa kanya, ang nangyari noong umaga ay hindi lang suntok sa kanyang pride. Isa itong direktang pag-atake sa lahat ng kanyang pinundar. Taon-taon niyang pinangarap umakyat, palawakin ang impluensya at makuha ang respeto ng mga elite ng Antigua Tech. At ngayon, lahat iyon ay nabaligtad dahil sa isang babaeng hindi niya binigyan ng pansin noon. Ang ideya na isang janitor, isang taong walang status, walang pangalan, ay nakalamang sa kanya sa harap ng mga nangungunang opisyal ng kumpanya. Hindi maiisip. Nang gabing iyon, tinipon ni Fernando ang kanyang pinakamalalapit na kapanalig sa dilim ng kanyang dimly lit na opisina gamit ang mahina lamang na liwanag mula sa desk lamp na naglalagay ng liwanag sa kanilang mga mukha. Nagsimula ang isang tahimik na digmaan.
Naupo si Fernando sa ulo ng mesa, matalim ang mga mata, malamig at matatag ang tinig. Nakita ninyo ang nangyari ngayon, sabi niya. Kung hahayaan lang natin, sa susunod na buwan ay siya na ang mauupo sa mga upuan ninyo. Kung wala tayong gagawin, mawawala ang lahat. Tumama ang mga salita niya sa puso. Ang mga engineer sa paligid niya, kagalang-galang, matagal na sa pwesto, sanay sa kanilang posisyon, ay tahimik na tumango. Ayaw man nilang aminin ng lantaran, pero nararamdaman nila ang takot. Ihiwalay natin siya, ipinagpatuloy ni Fernando. Walang tulong, walang suporta, walang pagkakataon na umunlad. Sa bawat proyekto, bawat pagpupulong, siguraduhin nating maramdaman niya. Hindi siya bagay dito. May isang engineer na nag-atubili. Pero Fernando, malinaw na naniniwala ang CEO sa kanya. Hindi ba dapat nating isaalang-alang? Pinatahimik siya ng titig ni Fernando. Naniniwala si Antonio sa datos, hindi sa tao. Sa unang pagkakamali niya, babaligtarin niya ang lahat ng iniisip niya at tiyak na magkakamali siya. At ganun na nga, umandar na ang plano. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naramdaman ni Daisy ito na wala ang mga mainit ng ngiting dati niyang pinagkakatiwalaan. Naging malamig ang mga bati. Natapos ang mga usapan sa sandaling pumasok siya. Kapag nagtatanong siya, mga malabong sagot lang o walang sagot. Sa mga pagpupulong, siya ay nakalimutang naroon o hindi pinapansin bago pa siya matapos magsalita. Lahat ng pagsisikap niya na makilahok ay tahimik na pinipigilan. Naging muli siyang nag-iisa, mas na-isolate pa kaysa noong gabi siya nagtatrabaho. Ang pangarap niyang makapag-ambag sa isang makabuluhang bagay ay unti-unting nawawala sa ilalim ng alon ng paghamak na hindi niya inaasahan. Bawat araw, lalo siyang nahihirapang maglakad sa mga salaming pinto at pati ang iilang dating mababait na katrabaho ay iniiwasan na siya. Natatakot na mabihag sa lumalawak na impluensya ni Fernando. Isang gabi, matapos nang umalis ang lahat, umupo si Daisy sa tahimik na break room. Nakayuko ang mga balikat, may hawak na tasa ng malamig na kape sa magkabilang kamay. Nakatitig ang mga mata sa kawalang laman. Naiisip niya ang mga araw niya sa MIT noong may mga kaibigang naniniwala at sumusuporta sa kanya. Ngayon, sa mataas na mga pasilyo ng Antigua Tech, hindi pa siya nakaramdam ng ganito kalungkot. Pagkatapos, may mga hakbang na marinig. Lumabas si Fernando Romero sa pintuan. Hindi mabasa ang kanyang mukha, ngunit puno ng tahimik na banta ang mga mata. Pumasok siya sa silid ng walang alinlangan, mababa, matalim at laso ng boses. "Kumusta, Daisy?" Pangiinsultong tanong. "Nagsisimula ka nang ma-realize na maaring hindi ka bagay sa Antigua Tech?" Hindi na siya naghintay ng sagot. "Kung ako sa'yo, babalik ako sa mop mo. Doon pa lang may respeto sa'yo." Dahan-dahang tumingin si Daisy pataas, hinarap ang kanyang titig. Matatag ang boses, kahit mabigat ang puso. "Ginoo Romero, ang pagbagsak ko ay hindi mag-aayos ng problema. Kung talagang mahal mo ang kumpanyang ito, titigil ka na sa pag-aaksaya ng lakas para itulak ako palabas at magtuon ka na lang sa mga bagay na tunay na mahalaga." Ngumisi si Fernando nang may panguuyam. "Huwag mo akong turuan kung paano gawin ang trabaho ko. Nagtagumpay ka ng minsan, pero pinapangako ko, kung magtatagal ka rito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagpasok mo sa larangan ko." Lumiko siya at lumakad palayo. Ang banta niya ay umalingaw-ngaw sa bakanting silid. Nanatili si Daisy na nakaupo, nagulat pero hindi nasira. Tiningnan niya ang refleksyon sa madilim na bintana. Alam niya noon na may buong katiyakan na pumasok siya sa isang laban na hindi na mawawala. Ngunit alam din niya na hindi siya maaaring umatras. Hindi ngayon, hindi para sa kanyang pride, kundi para kay Emily, ang kanyang anak. Para sa kinabukasang pinapanday niya kahit gaano man kahirap. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maghanda para sa mga susunod na laban. Sa tahimik
At nag-iisang sandaling iyon, alam ni Daisy na hindi na niya kaya pa. Ang sakit, ang presyon, ang mga tahimik na laban, tumanggi siyang hayaang ito ang maghulma sa kanyang pagkatao o agawin ang kinabukasan ng kanyang anak. Isang luha ang dumulas sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang isang panulat at isinulat ang isang maikli at tahimik na liham ng pagbibitiw, puno ng kalungkutan, ngunit may katapusan. Kinabukasan, abala ang Antigua Tech gaya ng dati, ngunit may isang nawawala. Si Daisy ay wala na. Iniwan niya ang kanyang sulat sa mesa ni Antonio Soriano, inimpake ang kanyang mga gamit at lumabas bago pa dumating ang iba. Bawat hakbang niya sa gusali ay tila mas mabigat, para bang may isang di nakikitang puwersa ang humahadlang sa kanya. Ngunit patuloy siya sa paglakad. Kumalat agad ang balita, nagbitiw si Daisy. Nang marinig ni Fernando Romero ang balita, napangiti siya ng malamig at mayabang. Para sa kanya, iisa lang ang kahulugan nito, panalo siya. Ang banta sa kanyang karera, reputasyon, ego, nawala na. Akala niya tapos na. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang sandali ng tagumpay ay may katumbas na mas mataas na presyo kaysa sa inaasahan niya. Mamayang araw na iyon, tahimik na nakaupo si Antonio Soriano sa kanyang opisina. Nakabukas ang sulat sa kanyang mesa. Tinitigan niya ito, unang walang ekspresyon, ngunit hindi walang pakialam. Si Antonio ay kilala sa kanyang kontrol at distansya. Ngunit habang binabasa niya ang mga salita ni Daisy, may isang hindi inaasahang naramdaman. Bigat ng pagsisisi, isang damdaming bihirang niyang ipakita. Naalala niya ang gabing muling isinulat ni Daisy ang algoritmo sa whiteboard. Ang matapang na kumpiyansa sa kanyang boses sa unang tensyong pagpupulong. Naalala niya ang sigla na dinadala niya sa kumpanya, isang pananaw na wala ang iba, bagong pag-iisip, tahimik na talino, praktikal na intuwisyon. At ngayon, nawala na yon. Mas malala pa, bumabagsak ang pinakamahalagang AI project ng Antigua Tech. Sa pagkawala ni Daisy, bumalik ang team sa kanilang lumang gawi, mabibigat na modelo, di epektibong mga ayos, komplikadong mga pamamaraan, walang gumana. Ngayon ang mga pangako ni Fernando ay tila walang saysay na lang. Ang mga numero ay nanatiling matatag, huminto ang progreso. Isang hapon, nakita ni Antonio ang sarili niyang nakatayo ng mag-isa sa conference room. Puno muli ang whiteboard, ngunit magulo. Magkakapal ang mga equation, nakabaon sa ilalim ng komplikasyon. Hinawakan niya ito ng marahan sa lugar kung saan dati ay ang magagandang pulang linya ni Daisy. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Antonio ang isang mahalagang bagay. Ang talento ni Daisy ay hindi lang teknikal, tao ito. May kakayahan siyang putulin ng ingay, malinaw na makita at lutasin ang mga problema na hindi kayang tukuyin ng iba. Ang pagbibitiw niya ay hindi lang pag-alis, ito ay malalim na sugat para sa Antigua Tech, sugat na dulot ng pride, ng ego ni Fernando Romero. Alam ni Antonio kung ano ang dapat niyang gawin. Kinuha niya ang telepono at sinabi ng kalmado, ngunit determinado, ipaalis si Daisy Aquino dito. Kahit paano, sabihan mo siyang gusto ko siyang bumalik agad. Nang isinara niya ang telepono, tumingin siya sa papalubog na ilaw ng lungsod. Alam niyang hindi magiging madali ang pagkumbinsi sa kanya, ngunit alam din niya ito. Kailangan siya ng Antigua Tech. Ngayon, higit kailanman, sa kabilang dulo ng opisina, narinig ni Fernando Romero ang utos. Kumuyom ang kamay niya, bumalot ang galit. Inasahan niyang mawawala na si Daisy ng tuluyan, ngunit ngayon, tinawag siya ni Antonio pabalik at nagsimula na ang bangungot na inakala ni Fernando na natapos na. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, para kay Fernando, ito ang simula ng mas malaking bagyong dala ng inggit at ng resulta ng pagtulak sa pinakamatalinong isip ng Antigua Tech.
Hindi niya alam na ang susunod niyang desperadong hakbang ay magdadala sa Antigua Tech sa bingit ng kapahamakan. Samantala, nag-iisa si Antonio Soriano, nagmumuni-muni. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, napagtanto niya ang isang bagay na hindi masusukat ng kanyang mga spreadsheet. Hindi lahat ng mahalaga ay nasusukat. Tinuruan siya ng pagbibitiw ni Daisy na ang mga numero ay hindi palaging sumasalamin sa katotohanan. Nang gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa skyline ng lungsod, gumawa si Antonio ng isang bagay na hindi inaasahan. Iniwan niya ang kanyang opisina, walang suot na Amerikana, walang katulong, walang security detail, siya lang. Nagmaneho siya patungo sa isang tahimik na baryo malayo sa mga naglalakihang tore ng Antigua Tech. Huminto siya sa harap ng isang lumang gusali ng apartment. Ang pintura nito ay kupas na at ang mga hagdan ay wasak na ng panahon. Habang papalapit siya sa unit ni Daisy, napansin niya kung gaano kalayo ang lugar na ito mula sa high-tech na imperyo na tinulungan niyang iligtas. Ramdam niya ang isang hindi inaasahang bagay, pagkakasala. Kumatok siya ng marahan 2 beses. Pagkalipas ng ilang segundo, bumukas ang pinto at may isang maliit na batang babae na sumilip. "Sino ka po, mister?" tanong ng bata, malalaking mata na puno ng pag-usisa. Ngumiti si Antonio ng mahina. "Hi, ako si Antonio. Kasama ako sa trabaho ng iyong nanay. Siya ba si Emily?" Tumango ang bata, ngunit maingat pa rin. "Nasa kusina ang nanay ko," sabi niya. "Okay lang yan," mahinahong sagot ni Antonio. "Gusto ko sana makausap siya." Binuksan ni Emily ng kaunti ang pinto. Maliit ang loob ng apartment, ngunit malinis. May mga librong AG na gamit ng matagal sa isang estante sa pader at isang lumang laptop na nakapatong sa desk na kupas na. Malinaw na hindi tumigil si Daisy sa pag-aaral, hindi tumigil sa pagsusumikap. Lumabas si Daisy sa pintuan, may hawak pa ring basahan sa kamay. Namulat ang mga mata niya nang makita si Antonio sa loob ng kanyang tahanan. "Antonio?" tanong niya, "bakit ka nandito?" Tiningnan siya ni Antonio ng tunay, pagod ngunit proud, pagod ngunit hindi napabagsak. Mahinang tinig niya ang sumagot. "Dumating ako dahil kailangan ka namin pabalik, kailangan ka ng Antigua Tech. Hindi lang dahil bumabagsak ang proyekto, kundi dahil nabigo kami sa iyo. Dapat mas pinagbuti namin." Nanlumo ang mukha ni Daisy, dahan-dahan niyang iniling ang ulo. "Hindi," sabi niya, "hindi na ako pabalik. Hindi sa lugar kung saan pinapakain ng mga tulad ni Fernando Romero ang iba dahil lang iba sila." Tumigil si Antonio, mas malambing, ngunit mas matatag ang boses kaysa dati. Alam ko kung ano ang pinagdaanan mo kay Fernando at sa iba pa. Hindi iyon patas, wala sa mga iyon." Lumapit siya ng bahagya, matatag ang tono na puno ng paninindigan. "Pero Daisy, hindi ka lang basta empleyado. Ikaw ang nakakita ng hindi nakita ng iba. Nahuli mo ang pagkakamaling halos nagdulot sa Antigua Tech ng pagkawasak. Kung wala ka, hindi lang proyekto ang mawawala, kundi ang ating layunin, ang ating mga pagpapahalaga." Ibaba ni Daisy ang kanyang ulo, mahina at basag ang boses. "Antonio, hindi ko alam kung may lakas pa akong harapin muli ang lahat ng iyon." Bago pa siya makapagsalita ng higit, lumapit si Emily. Tahimik siyang nakinig, ngunit ngayoy lumabas ang kanyang boses, maliit ngunit puno ng damdamin. "Nanay, palagi mong sinasabi sa akin na hindi tayo sumusuko, na patuloy tayong lalaban." Tumingin si Daisy sa kanyang anak, luha ang pumuno sa kanyang mga mata. Ngunit bago siya makasagot, muling nagsalita si Antonio. Mas totoo ang boses kaysa dati. "Hindi lang para sa Antigua Tech ako nandito. Nandito ako dahil ayokong mawala ka. Kailangan ka namin. Ang talino mo, ang lakas mo, ang tapang mo. At sa pagkakataong ito, nangangako ako, sasamahan kita." Tumingin si Daisy at nilingon ang mga mata ni Antonio. Nakita niya na may nagbago sa kanya. Sa likod ng karaniwang matatag na anyo ng CEO ay isang tao na tunay na nakakaintindi sa kanya, na tunay na nais siyang protektahan. Nag-atubili siya, halos bulong ang tinig.
Antonio, kaya mo bang pangakuan na magiging iba ito? Hindi ko pwedeng hayaang makita ni Emily akong masira muli. Lumapit si Antonio, di umiindang mga mata. Pinapangako ko, wala nang katahimikan, wala nang pagtitiis sa mga tulad ni Fernando. Sa pagkakataong ito, ako ang magiging kalasag mo. Kung pagtitiwalaan mo ako, babaguhin natin lahat, magkasama. Hinawakan ni Daisy ang titig niya, hinanap ang kahit anong pag-aalinlangan, ngunit wala siyang nakita. At bigla, ang pagbabalik niya sa Antigua Tech ay hindi na tungkol sa trabaho o status o kahit pagwawasto. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kung sino siya at pagpapakita kay Emily kung ano talaga ang katatagan. Lumiko siya sa kanyang anak, hinaplos ang buhok nito ng may lambing. Tama ka anak, hindi tayo sumusuko at ngayon hindi rin ako susuko. Huminga ng malalim si Antonio, ang ginhawa at pag-asa ay bumalot sa kanyang mukha na kadalasan ay hindi mabasa. Ngunit hindi niya alam na ang pagbabalik kay Daisy ay hindi lang para iligtas ang kumpanya. Ito ay ang pagsabak sa isang unos na nagsisimula pa lamang. Hindi basta-basta ang desisyon ni Daisy na bumalik. Ngunit nang tumuntong siya sa malaking entablado ng investment conference, harap-harapan sa mga estranghero at mga nagdududa, nanatili siyang kalmado. Sumilay ang mga ilaw, ngunit matikas si Daisy, nililingon ang mga manonood, mga veterano ng industriya, mayayamang mamumuhunan, mga dating kritiko. Alam niya ang kahulugan ng sandaling ito. Ito ang pinakamalaking pagsubok niya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Mula sa unang hanay, pinanood siya ni Antonio habang umakyat siya sa entablado, may pagmamalaki at pag-asa sa mga mata. Naiintindihan niya na higit pa ito sa isang presentasyon. Ito ay isang mahalagang yugto para kay Daisy at para sa Antigua Tech. Sa likod ng bulwagan, nakaupo si Fernando Romero ng matigas. Malamig ang ekspresyon, ngunit may tensyon na kumukulo sa ilalim. Ang presensya ni Daisy doon ay parang personal na pagkatalo. Huminga si Daisy ng malalim. Pagkatapos, sa isang kalmado at taus-pusong boses, sinimulan niya. Mga ginoo at ginang, sabi niya, hindi ako narito bilang isang may titulo o kilalang eksperto sa buong mundo. Nandito ako bilang isang dating naglilinis ng sahig ng Antigua Tech sa gabi. Isang nag-iisang ina na nais ipakita sa kanyang anak na kahit paano tayo tinitingnan ng mundo, hindi tayo titigil sa paniniwala sa ating halaga. Nanahimik ang buong silid, hindi sumigaw ang kanyang mga salita, ito ay tumimo sa puso. Sa unang hanay, ngumiti si Antonio ng banayad. Nahuli niya ang isang bagay na mas makapangyarihan kaysa datos, na nakuha ni Daisy ang puso ng mga tagapakinig. Pinisil ni Fernando habang pinapanood ang pag-akit ni Daisy sa bulwagan, ang sandalan ng kanyang upuan, mahigpit ang panga. Napuno ng pagsisisi ang dibdib niya, ibinigay niya ang pagkakataon na ito sa kanya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas. Ngunit hindi niya matanggap iyon ngayon. Sinabi niya sa sarili na siya'y madadapa. Napansamantala lang ang kanyang sandali. Nagpatuloy si Daisy, kalmado ang tono, malinaw ang mga salita. Nang una kong makita ang algorithm ng Antigua Tech, sabi niya, napagtanto kong naging obsesyon tayo sa komplikasyon. Nakalimutan nating ang pinakamahusay na mga solusyon ay madalas na ang pinakamadali. Sa likod niya, nagliwanag ang screen na may visual na paghahambing ng orihinal na may depekto na modelo at ng kanyang inayos na paraan. Isipin ninyo ang isang ilog na barado ng mga bumagsak na puno. Sabi niya, hindi mo pinipilit ang mas maraming tubig na dumaloy. Tinatanggal mo ang mga hadlang. Ganun natin inaayos ang mga sirang sistema sa pag-alis ng ugat ng problema. Hindi sa pagtatago nito sa ilalim ng mga patong-patong na kaguluhan. Nagsimulang tumango ang mga ulo sa madla.
Hindi lang malinaw ang kanyang paghahambing, ito ay elegante kahit ang mga walang teknikal na kaalaman ay nagsimulang maintindihan. Ginagawa ni Daisy ang tulay sa pagitan ng lohika at kaliwanagan. Naramdaman ni Fernando ang pagbabago sa silid. Ang mga taong dati nagduda sa kanya ay ngayoy nakikinig ng mabuti. Halos hindi niya mapigil ang kanyang pagkabigo. Nang malapit na matapos ang presentasyon ni Daisy, tumayo si Fernando. Malakas ang boses, mayabang at matalim. Miss Aquino, sabi niya, sino man ay maaaring gumuhit ng simpleng diagram o magkwento ng magandang istorya. Pero handa ka bang garantiya dito mismo sa harap ng mga mamumuhunan na ito nagagana ang ayos mo sa totoong mundo? O isa lang itong teorya na isinulat sa whiteboard? Lumingon ang madla kay Daisy. Hinarap ni Daisy ng diretso si Fernando. Kalmado ang muka, matatag ang boses. Salamat sa tanong, Ginoo Romero. Tumigil siya ng saglit, sapat lang upang muling mapatahimik ang silid. Lubos kong ginagarantiya, sabi ni Daisy, na ang aking solusyon ay hindi lamang teorya. Ito ay nasubok na ng malawakan sa totoong kalagayan at sa malaking saklaw. Ang tunay na panganib dito ay hindi ang pagkabigo ng aking paraan. Ito ay ang posibilidad na ang pagkiling at ego ang magpapabulag sa atin sa oportunidad na hawak natin ngayon. Nagbulusok ang malakas na palakpakan sa buong silid. Sa unang pagkakataon, lubos na nadama ni Fernando Romero ang pagkatalo. Bumagsak siya sa kanyang upuan, nagulat. Ang pundasyon ng kapangyarihan at pride na pinaghirapan niyang buuin ay nagsisimulang bumiyak sa ilalim niya. Sa harap ng silid, ang mukha ni Antonio Soriano ay napalambot sa isang mainit na ngiti. Kumislap ang kanyang mga mata sa pagmamalaki. Hindi lamang siya nanonood ng matagumpay na presentasyon, nasasaksihan niya ang isang mas malaki pa. Si Daisy Aquino, na dating hindi pansin sa mga night staff ng Antigua Tech, ay ngayoy nakatayo sa gitna ng pinakamahalagang kumperensya ng kumpanya. Naiintindihan ni Antonio sa sandaling iyon, hindi lang si Daisy ang naghatid ng matalinong teknikal na solusyon. Nagdala siya ng isang bagay na mas bihira, tapang, katatagan at ang hangaring tumaas sa kabila ng pagkiling at patunayan ang kanyang sarili sa sariling mga termino. Habang bumababa si Daisy mula sa entablado, palibutan ng mga palakpak, napansin niya ang titig ni Fernando, isang tingin na puno ng malamig na puot. Nanalo siya sa pagkakataong iyon, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang digmaan. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Kinabukasan, nagtipon ng buong tauhan ng Antigua Tech para sa isang all-hands meeting. Nagkaroon ng tensyon sa hangin. Lahat ng empleyado ay naroon at ang mga bulong ay kumakalat sa karamihan. Lumabas si Antonio sa harap ng silid. Kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit nakatuon ang mga mata kay Fernando Romero na nakaupo sa gilid, nakayuko at tahimik. Huminga si Antonio pagkatapos ay malinaw na nagsalita. Kahapon, lahat tayo ay nakasaksi ng isang pambihirang pangyayari. Ipinakita ni Daisy Aquino sa atin na ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa titulo o sa resume. Nanahimik ang buong silid. Bawat salitang binitiwan ni Antonio ay tumagos ng malalim, isang tahimik na pagwawasto para sa bawat taong minsang minura si Daisy. Nagpatuloy siya, matatag ang boses. Dahil sa kanyang pangunawa, dedikasyon at lakas, ikinararangal kong ipahayag na si Daisy Aquino ay itatalaga na bilang Senior Creative Advisor ng Antigua Tech. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, nag-umapaw ang palakpakan. Tumayo ang mga kasamahan. Si Daisy na dating pinabayaan ay ngayoy simbolo ng tiyaga at kaliwanagan. Siya ang naging mukha ng bagong yugto para sa Antigua Tech. Ngunit hindi pa tapos si Antonio. Lumingon siya kay Fernando, ang kanyang titig ay tila bakal. Kung seryoso tayo sa pag-usad, kailangan nating kilalanin ang mga maling nagawa noon.
Isa na rito ang paulit-ulit na paglalabag sa dignidad ni Daisy sa kamay ni Fernando Romero. Nabuo ang isang hindi komportabling katahimikan. Lahat ay tumingin kay Fernando. Namula ang mukha niya pagkatapos ay naging pula. Hindi kumindat si Antonio. Fernando, ngayon na ang oras upang itama ang mga bagay. Dahan-dahan na tumayo si Fernando. Mabagal at mabigat ang bawat galaw. Hinarap niya ang karamihan. Pagkatapos, nang may pag-aatubili, nilingon niya si Daisy. Tensyonado ang kanyang boses, parang madaling mabasag. Nais kong humingi ng tawad kay Daisy Aquino. Ang aking mga salita at kilos ay nakasakit sa kanya at sa Antigua Tech. Pinayagan kong malabo ang aking pag-iisip dahil sa pride. Ako'y nagkamali. Tiningnan siya ni Daisy, kalmado at mahinahong pag-iisip ang kanyang ekspresyon. Hindi niya nakita ito bilang tagumpay, kundi bilang kinakailangang hakbang pasulong. Nagbigay siya ng maliit at magalang na pagtango, hindi dahil sa panalo, kundi sa biyaya. Upo na muli si Fernando, matigas ang panga at naglalagablab ang mga mata ng tahimik na galit. Hindi kumikilos ang katawan, ngunit sumisiklab sa loob ang sama ng loob. Muling nagsalita si Antonio, kalmado ngunit may kapangyarihan. Napahalagahan natin ng sobra ang mga titulo at degree. Panahon na upang ito'y baguhin. Si Daisy ay buhay na patunay na ang talento at puso ay mas mahalaga kaysa prestihiyo at karapat-dapat sa respeto ang ganitong talento. Muling nagpalakpakan ang madla. Tumayo si Daisy, mapagkumbabang yumuko ang ulo. Tiningnan niya si Antonio, ang di inaasahang kaalyado, at nakita sa mga mata nito ang pangakong nagmula sa respeto, hindi sa awa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay nakita. Nang matapos ang pagpupulong, tahimik na umalis si Fernando. Nang mag-isa na sa opisina, pinagsasaluhan niya ang mesa, nilamon ng galit. Sa isip niya, ang pag-angat ni Daisy ay hindi mapapatawad. At ang suporta ni Antonio, isang pagtataksil. Nangako si Fernando sa sarili na babayaran ni Daisy ang lahat. Kahit ano pa man ang mangyari, ibabagsak niya ito. Ngunit ang hindi nauunawaan ni Fernando ay ang kanyang obsesyon, puot at pagtanggi sa pagbabago ang humahatak sa kanya patungo sa kanyang sariling pagbagsak. Isang pagbagsak na hindi gawa ni Daisy kundi bunga ng kanyang sariling pagkasira ng loob. Samantala, umalis si Daisy sa pagpupulong na puno ng pagmamalaki at determinasyon. Nakalakad siya mula sa apoy at lumabas na mas matatag. Ngunit hindi pa niya batid ang lawak ng hamon na naghihintay. Ngayon may misyon siya, hindi lang para mag-imbento, kundi para muling itayo ang kultura. Para maibalik ang integridad, pagiging bukas at katarungan sa isang lugar na patuloy na ginugulo ng mga alingaw-ngaw ng lumang pagkiling. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Daisy at sa pagkakataong ito, hindi siya matatalo. Pagkatapos ng hindi malilimutang pagpupulong na iyon, umuwi si Daisy ng kasabay ng pagningning ng mga ilaw sa lungsod. Ang gintong liwanag mula sa bintana ng kanyang apartment ay dahan-dahang bumababa sa mga lumang hagdan na parabang tinatanglawan ang bagong landas na kanyang pinili. Sandaling huminto siya sa labas ng kanyang pintuan. Nang marinig ang matamis na tawa ni Emily mula sa loob, isang mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Nang pumasok si Daisy sa maliit ngunit maaliwalas na sala, napahinto siya sa pagkagulat. Naroon si Antonio Soriano, nakaupo sa sahig sa tabi ni Emily, magkasamang tumatawa habang naglalagay ng kalahating tapos na puzzle. Tumingin si Antonio pataas at sa kanyang mga mata ay may init na hindi pa kailanman nakita ni Daisy, para bang matagal na siyang hinihintay. Hindi lang ngayong araw, kundi palagi. Nandito na si Mama, sigaw ni Emily, tumatakbo para yakapin si Daisy ng mahigpit. Tumayo si Antonio at dahan-dahang lumapit sa kanya. Malumanay ang kanyang boses, puno ng higit pa sa paghanga. Daisy, sabi niya, ay binabati kita.
Karapat-dapat ka sa lahat ng nangyari ngayon at marami pang darating. Namula si Daisy, ang puso niya ay kumabog dahil sa sinseridad ng lalaking dati kilala lang sa malamig na katumpakan. Sa tabi nila, tiningnan ni Emily si Antonio nang may mapaglarong kinang sa mga mata. "Uncle Antonio," pabirong sabi niya, "sinabi mo na may tanong ka kay Mama, kaya tanungin mo na siya." Sandaling nagulat si Antonio pero ngumiti ng matatag. Lumapit siya kay Daisy, dahan-dahang hinawakan ang kamay nito at tumingin ng malalim sa kanyang mga mata nang may banayad na damdamin. "Daisy," simula niya, "noong una akong dumating sa Antigua Tech, akala ko ang status at mga degree ang nagpapahalaga sa isang tao. Pero dumating ka at binago mo ang lahat. Tinuruan mo akong ang tunay na halaga ay nasa pagkatao, puso, tiyaga at tapang na magpatuloy kahit na ang mundo ay laban sa iyo." Bahagyang nanginginig ang boses niya, kumikislap ang mga mata sa pagkamahina. "Pareho nating hinarap ang mga mahihirap na panahon, pero ayokong harapin ang mga susunod bilang kaibigan o katrabaho mo lang. Gusto ko ng higit pa, gusto kong maglakad tayo ng magkasama bilang tunay na pamilya. Daisy Aquino, papakasalan mo ba ako?" Tila tumigil ang oras. Sandaling nakatayo si Daisy nang walang paghinga, mabilis ang tibok ng puso. Mahigpit na niyakap ni Emily ang kanyang manika, mga matang puno ng pag-asa. Ngumiti si Daisy, may mga luha sa mga mata. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na kagalakan na halos pumuno sa kanyang pagkatao. "Opo, Antonio," mahina niyang bulong, "gusto kong maging pamilya mo." Sigaw ni Emily ng tuwa at niyakap silang dalawa. Puno ng ligaya at pag-asa ang kanyang tawa na pumuno sa buong silid. Nang gabing iyon, silang tatlo ay umupo sa maliit na balkonahe. Ang lungsod ay nakalatag sa ibaba na parang dagat ng kumikislap na mga ilaw. Tahimik na nakasandal si Emily sa balikat ng kanyang ina. Hawak ni Antonio ang kamay ni Daisy. Hindi sila nagsalita sa simula, hindi nila kailangan. Sa ilalim ng mga bituin, sa malambing na katahimikan ng gabi, tinamasa nila ang sandali. Yumuko si Daisy kay Antonio at mahinang sinabi, "Hindi ko inakala na ang buhay ay magbabago ng ganito pagkatapos ng lahat, ng paghuhusga, ng pagdududa, nawawala lahat kapag kasama kita." Ngumiti si Antonio at bahagyang pinisil ang kanyang kamay. "Tama ka," sabi niya. "Mula ngayon, wala nang takot, pagkiling o ego ang hahawak sa maliit na pamilya na nilikha natin." Ngunit hindi kalayuan, sa isang tahimik at madilim na apartment, nag-iisa si Fernando Romero na palilibutan ng katahimikan, mabigat ang sama ng loob sa hangin. Hindi niya matanggap ang nangyari, na si Daisy, ang babaeng minsang pinabayaan niya, ay hindi lang umangat, nakatagpo ng pag-ibig, layunin at kapayapaan. Alam niyang sa kailaliman ng puso niya ay sarili niya rin ang dahilan, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kalupitan. At alam niya nang may masakit na linaw na tapos na ang digmaan at siya ang natalo. Sa balkonahe magkatabi na nakaupo sina Daisy, Antonio at Emily nakatanaw sa malayo. Kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Bawat isa'y paalala na ang kagandahan, pag-asa at pangalawang pagkakataon ay nandyan pa rin naghihintay na matagpuan. Huminga ng malalim si Daisy at mahina niyang bulong, "Palagi tayong magkakasama at mula ngayon wala nang makakapigil sa atin na magpatuloy." Sa sandaling iyon, naunawaan nilang lahat na wala ng kapangyarihan ang sakit at pagkiling sa kanila. Dahil kapag ang mga tao ay nagkakaisa na may pagmamahal, tapang at paniniwala sa isa't isa, ang hinaharap ay walang hangganan. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa mga titulo o itsura. Nasa lakas ng loob na bumangon, puso na magpatawad at kapangyarihan na baguhin ang lahat simula sa ating mga sarili. Kaya ikaw, kaya mo bang lumampas sa pagkiling tulad ni Daisy?
Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, siguraduhing mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong nagbibigay pag-asa na nagpapaalala kung ano ang tunay na mahalaga. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, patuloy lang sa paniniwala.